Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Nung nakaraan napaksa natin ang ginawang pamamaraan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga muhajirun, mga naglakbay mula sa Makkah to Madina, at alam natin ang kanilang pag-alis sa Makkah ay almost karamihan sa kanila gabi para walang makaalam sa mga tao sa mga Makkah o sa mga Quraysh dahil hinahadlangan nila ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila nadala ang anumang mayroon silang kayamanan maliban lamang sa iilan sa kanila. Ibig sabihin, nakarating sila sa Madina na sila ay walang-wala. So sa kaparaan ng ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nung nakaraan, binigyan niya ito ng brotherhood na bawat isa sa mga muhajirun at sa mga ansar, na kung saan may mga kakayaan ang mga ansar o mga sahaba doon sa Madina, ang sila namang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bigyang kapatid ang mga muhajirun, bawat isa sa mga ansar, at ang mga ansar ay minahal nila ito ng higit sa kanilang sarili at handang ibigay ang anumang meron sila sa mga muhajirun. Sa labas ng Madina, alam natin, almost narinig na ang pananampalatayang Islam at may mga nag-embrace sa labas ng Makkah, na kung saan sa Makkah noong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagbigay ng dawa, at ito ay unti-unting lumaganap sa labas ng Madina at Makkah. So may mga taong nag-embrace sa labas ng Madina at labas ng Makkah na nakarating sa kanila na ang pagbibigay ng suporta, tulong ng mga ansar sa mga kamuslimang naglakbay mula sa Makkah to Madina. In this situation, marami ang pumasok sa Madina na kung saan nagmuslim sa labas nito ay mga mahihirap. Mahihirap. Okay? Sila'y mahihirap, meaning wala silang pamilya, wala silang kakayahan pakainin ng sarili nila. Ganon sila kahirap. Talagang almost hindi nila mapakain ng sarili nila sa labas ng Madina o sa kanilang naging lugar. Sila ay walang tahanan din, meaning kung saan-saan lang sila natutulog. Ang mga nag-embrace na ito, may aaring mga tent lamang ang kanilang nagiging mga tahanan. So ang mga taong ito ay tinawag sa pananampalatayang Islam sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na Ahlus Suffah. So ito ang magiging paksa natin, ang Ahlus Suffah, ang mga muhajirun, ang mga ansar. Marami tayong matututunan dito. Sa kasaysayang ito, unang-una sa pamamaraang gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na dadami ang Muslim sa Madina, until hindi na almost makayanan ng mga ansar na suportahan ito, anong gagawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? At ang mga dumating na mga Muslim ay mahihirap pa sa mga muhajirun na nanggaling sa Makkah. Mas mahihirap pa itong mga klusupan na ito. Walang kakayaang pakainin ng sarili, walang pamilya, walang tahanan, ang kasuotan ay iisa lamang. Talagang napakahirap ng mga taong ito na pumasok at dumating sa Madina. But actually, kailangan talaga din na dumami ang mga Muslim sa Madina. Okay ito. Ito'y plano ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magsipasok ang mga Muslim sa loob ng Madina dahil nalalapit na ang pag-uutos ng jihad. At alam siyempre ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na malapit na magkaroon ng digmaan ito. Kaya patuloy ang pagpasok ng mga Muslim sa labas ng Madina, ang pagpasok naman nila sa Madina. So ito ay kailangan din talaga na dadami sila upang maging mapwersa, at bago dumating ang digmaan ay marami na ang mga kamusliman. Alhamdulillah. Bakit sila tinawag na Ahlus Suffah? O the Ashabus Suffah, the companions of Suffah. Ang ibig sabihin ng Suffah, ito ay silungan. Binigyan silungan, meaning magiging tahanan nila, naging tahanan nila
pansamantala. So binigyan sila ng silungan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang tahanan mahihirap. Okay? So binigyan sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng tahanan o masisilungan na tinatawag na supa doon sa likod ng masjid. Bahagi ito ng masjid na kung saan dati silang nagsasala, nakarap sa Jerusalem, doon sila halimbawa, at pagkatapos sumarap na sa Makkah, dito na sila nagsasala, doon sa likod ng masjid, doon sila binigyan pansamantala ng masisilungan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang mga taong ito, supa ang tawag doon, silungan, okay? At nakabubong din ito ng dahon ng palmera. So kaya tinawag silang people of supa o sahaba o companions of supa. Sila ay napakairap na mga Muslim na kung saan binigyan sila ng pahintulot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na manahanan sa loob ng masjid. At alam natin, ang masjid ay tahanan ng mga Muslim, kaya may mga batas dito na dapat nating alamin. Especially kung mag-asawa, ang nasa loob ng masjid ay mayroong batas ito at may hangganan na hindi dapat lumabag sa hangganan ng loob ng masjid. But actually, ang masjid ay tahanan ng mga Muslim. Okay? So, ang mga aklusupa na ito ay idedicated nila, ibinuhos nila ang kanilang buhay sa pag-aaral sa pananampalatayang Islam, sa religyong Islam, Science of Quran, the Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, at iba pa. At pag dumating na ang araw ng pakikipagdigmaan, sila ay taong mga maaalam at mandirigma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaya balikan natin ang ganitong uri ng pag-uusap natin sa kasaysayan ng mga ito. Okay? So, wala silang pamilya, walang kakayahang buhayin ng kanilang sarili, talagang napakahirap ng mga taong ito, sila ay pinakain na lamang sa Madina, binihisan sa Madina, binigyang masisilungan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ang mga aklusupa na ito, sinuportahan sila sa pamamaraan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa tulong ng mga ansar at mga iba pang mga muhajirun. Kaya lang sabi ko, napakarami nating aral na matututunan dito. At especially makikita natin dito ang isang tunay na namumuno at tunay na tagasunod. Hindi katulad ngayon masyadong nakakawawa ang mga namumuno. Palaging humihingi lang ngayon ng karapatan yung tagasunod, yung namumuno na walan ng karapatan at ginawa na lamang alila, alipin, utusan ang mga namumuno ngayon, kawawang-kawawa, kaya ayaw mamuno ngayon ng mga Muslim sa isang ayaw nila. Kasi pag may problema, ang hahanapin, namumuno. Yan ay tungkulin mo, gumawa ka ng paraan. Kapag may problema, namumuno. Kapag mayroong kailangan, namumuno. Pero yung namumuno ngayon, kawawa, siya'y walang nakakamit o natatamasang karapatan sa mga tagasunod. Kaya ayaw nang mamuno ngayon ng mga Muslim dahil tingin nila sa pamumuno ngayon ng mga Muslim, ginagawa lang alipin o alila o utusan ang mga namumuno. Kaya ayaw na nilang mamuno sa panahon natin ngayon dahil hindi na rin naibigay ang karapatan ng namumuno, puro na lang karapatan ng tagasunod ang kanilang mga hinahanap. Alam nyo ang dahilan kung bakit? Nagkukulang kasi sa kaalaman ang mga tagasunod kaya hindi nila naiintindihan ang kanilang tungkulin sa kanilang namumuno. At alam natin, ang namumuno hindi naman maaaring hindi maalam. Kailangan mamumuno, maalam. So alam niya ang kanyang gagawin, alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya kanyang pinaganagutan. At ang mga tagasunod ayaw mag-aral, wala itong alam. Hindi nila alam ang kanilang mga pananagutan at tungkol sa namumuno. Kaya ganun ang nangyayari. Nalalagay ang mga namumuno ngayon sa sobrang napakahirap na sitwasyon. At kahit nakapag humingi ng tulong ang namumuno, subhanallah, ni tulong nakatiting ay hindi nila matulungan. Pag sila ang nangailangan, sasabihin nila, namumuno ka, karapatan mo yan, na gawin mo ang dapat mong gawin. Subhanallah. Ganito ang sitwasyon ngayon. Hindi naman lahat. Pero titignan natin ngayon ang buhay na ito, kung paano nila respetong namumuno, kung paano naman nilingap ng namumuno ang kanyang pinapastulan, marami tayong malalaman dito. Okay? Pagkaraan ng palitan ng kibla ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sa dating Jerusalem, nakaharap ang sala at tinarap sa Makkah, dito na sila nag-stay halimbawa, dito na sa south, sa norte, wala na. Dahil pinalitan na, doon yung mga aklusupa sa loob ng masjid, sa likod ng masjid, ito na nakatira. Okay? Sila'y galing sa
labas ng Madina at naglakbay sila sa Madina upang, dahil nabalitaan nila, tutulungan sila doon, mga Muslim sila, hindi pa babayaan, medyo nag-aanap sila ng kalinga, mahirap ang buhay nila, but actually hindi yun ang pinakaunang punto nila. Ang pinakaunang punto nila, hindi yung suportahan sila, pakainin sila, bihisan sila, bigyan sila ng matutulugan, hindi yun. Ang pinakapunto nila dito ay ang gusto nilang makasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyon ang pinakapunto nila. Sanila sila sa hirap at gutom. Ang gusto nilang mangyari kung bakit talaga sila pumasok ng Madina, maliban doon sa tutulungan sila, of course alam natin, as a natural, tao tayo, kung may makakatulong sa atin doon, para hindi tayo masyado mahirapan, magampanan ang ibada natin na may kaluwagan, punta tayo doon. But ang kanilang pinakapunto ay gusto nilang makasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magkaroon sila ng kaalaman. Paano nila masasamba ng tama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ginigipit man sa lugar nila, obligatory sila mag-hijra o hindi naman sila ginigipit, ay pumunta sila sa Madina. Ba't ito'y plano ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ko, para lumakas ang pwersa ng Muslim, dumami sila doon bago dumating ang jihad, ay napakarami na nila. Itong mga aklusupan na ito, kapos sa kabuhayan. Okay? Kapos sa kabuhayan. At nakarating narinig nila ang kapatiran sa Madina, masayang-masaya sila na magpunta dito dahil gusto rin nilang maipadama ang kanilang pagmamahal, bagamat wala sila sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya sa Islam. At higit sa lahat, kahit na ganun pa man ang sitwasyon, ay gusto nilang makipagtulungan, makipagdamayan, para lamang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganito, ang kahirapan nang sila ay dumating sa Madina, ay kailangan itong malunasan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinangambahan ito actually ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagdami ng pagdating ng mahihirap ng mga Muslim, especially ang mga aklusupa, para lamang magampanan nila sana maluwag ang mga ibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan gumawa ng paraan ang namumuno. Ito yung sinasabi natin, gagawa ng paraan namumuno. Pag naman ang namumuno mangangailangan, wala naman silang malasakit. Dapat magkabilang panig, nagmamalasakit ito. Hindi lang namumuno ang gagawing alipin, katulong, parang gagawin lang siyang utusan. Hindi ganun. Actually, ang namumuno, malaki ang karapatan niya sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang umma. Kung tutuusin lamang, bagamat nakakalungkot isipin sa panahon ngayon natin, ang mga namumuno ay tinuring na lamang utusan. Pag may problema, uutusan. Ganun na lamang ang naging papel ngayon ng mga namumuno. Napakasakit isipin at napakasaklap na ang mga namumuno ilalagay lamang nila sa napakahirap na sitwasyon. Of course, ang namumuno, dahil pananagutan niya to, gagawin niya ang kanyang tungkulin dahil siya ay mananagot sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi niya ito gagawin. Kaya naman, marami na sa Muslim ngayon ang ayaw ng mamuno. Ayaw na dahil hindi naman talaga nasusunod ang patakaran sa pananampalatayang Islam pagdating sa pamumuno at sa mga tagasunod. Hindi naman yan nasusunod. Ang tanging nasusunod sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang ating mga sarili na lamang gustong mangyari, yun ang dapat mangyari. So, ibig sabihin, nagiging makasarili ang mga Muslim ngayon, lalo lang mamumuno, hindi pwedeng maging makasarili yan. Kapag ito'y naging makasarili at walang knowledge, subhanallah, malaki ang epektong mangyayaring mga kamalian at kalikuan sa ating umma. Subhanallah. Kaya kailangan namumuno ay maalam. Ganun din ang tagasunod. Dapat may mga kaalaman at ginagampanan na magkabilang karapatan ng bawat isa sa pagkakapatiran sa pananampalatayang Islam. Sa ganito, kapag ito ay naibsan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nasolusyonan niya, tiyak na ito ay magiging maluwag ang sitwasyon, magiging magaan, at ang kanilang pagsamba ay magiging maluwag at magaan ang kanilang pag-iibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, hindi lang yan. Mayroon din naman makikirap sa Madina na yumakap na rin sa Islam. Allahu Akbar. In this situation, talagang dumadami na ang napakahirap na Muslim sa Madina. Nalalagay na talaga sa sitwasyon mahirap na rin ang mga Ansar. Meaning, hindi nila alos kayang suportain ang mga dumarating na maraming Muslim at sa loob mismo ng Madina na sila ay nag-e-embrace, ay almost hindi na kaya ng Ansar na ito ay masuportahan. Pero ginagawa pa rin nila ang lahat ng kanilang makakayanan para lamang makaraos, maibsan ang pangailangan ng kanilang kapatid sa pananampalataya. So in this situation, dahil nakikita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam
nalalagay na sa masyadong mahirap na sitwasyon ang mga Ansar, at ito ay ayaw naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naisipan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itong mga nagsidating sa labas ng Madina at mahihirap sa loob ng Madina na almost hindi kayang buhay ng sarili, walang pamilya, walang masisilungan. Yun nga, itinayo niya ang sufa, yung silungan sa likod ng masjid. Okay? At dito, mananahanan ang lahat ng mga taong maglalakbay ng walang kakayaan sa buhay, walang pamilya, walang tahanan, okay? Na matutuluyan. Ito'y pansamantala nilang magiging tirahan hanggat walang kabuhayan na siya'y makaipon at makapagtayo ng kanyang tahanan. Actually, sila rin ay naghanap buhay, at kung sila ay may kakayaan na magtayo ng tahanan nila, kahit maliit, nangako ang mga Ansar kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anda silang magbigay ng lupa na matitirikan nila kahit gaano mang kalaki o gaano mang kaliit ang gusto nilang lupa, ay maluwag nila itong ipagkakaloob sa kanila. Nakikita nyo ha? Kikita nyo yung pagmamahalan ha? Ang pagdadamayan nila, alhamdulillah, okay? Hindi sila nagiging makasarili. Take note, minamahal nila sa bawat isa ang kanilang kapatid sa pananampalataya ng higit sa kanilang mga sarili. At kung mayroon pang mga Ansar na kung saan na mayroon pang walang partner o kaya nag-e-embrace sa Madina na may kakayahan sa buhay, ibinibigay niya ang aklusupa bilang kapartner niya o brotherhood para ito ay tulungan. Ginawa din patuloy yon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ay diskarte ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang namumuno. Ngayon, hindi mo basta magawa to, magagalit sila sa iyo. Kapag namumuno ka, ginawa mo to, magagalit sila sa iyo. Kaya talaga napakahirap mamuno ngayon eh. Sabihin mo, brother, tulungan mo itong brother. Kapag kakain ka, pakainin mo siya. Kapag mayroong kabi, ay naku po, napakahirap gawin na yun dito sa panahon na ito. Ikaw ang sisisihin ka, ba't hindi mo siya papagtrabahuin? Ba't aasa na lang sa atin yan? Ganun na lamang. Ay, naku, makakarinig ka talaga naman. Kaya napakalayo talaga natin. Kaya talaga magandang balikan itong magandang kasaysayan eh. Para maintindihan natin kung gaano nagmamahalan dapat ang mga kamusliman. So, diskarte ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. O ikaw, bagong embrace ka, mayaman ka, o may aglusupak, tawagin niyo si brother, o kaya, magkakapatid kayo. Nung nakaraan, sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung anong gagawin nila sa kanilang mga partner. Pagpapatuloy nilang gawin yon. Okay? Sa isang report, sinulat pa raw yun eh. Pinasulat ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga lahat ng kasunduang yaon. So, ito ay walang revelasyong tinanggap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Natanggihan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, hindi na siya. Na sinabihan siya, wala. Meaning ito ay sunnah aprobado ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya sinabihan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ay lumilitaw na aprobado kay Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga ginagawa at ito ay natuturing ngayon na ito ay sunnah. Okay? Alhamdulillah. Sila yaong mga, of course sila'y muhajirun din actually pero hindi sila galing ng Makkah. Yang mo pumasok sa loob ng Madina. Sila'y mga panahuhin sa pananampalatayang Islam, sila rin ay muhajirun, manlalakbay. Okay? So, umasa sila, pansamantala sa kanilang makakain sa tulong ng mga Muslim sa Madina. Of course, sa mga iba rin mga muhajir, like Abu Bakar, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron din yan mga yan. So, pinapakain nila, sinutulungan sila. Okay? So, pansamantalang umasa sila sa tulong sa mga kamusliman. Okay? Dito ay ipinadama naman ng mga Ansar, muhajirun, mga mayroong muhajirun mula sa Makkah at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Talagang ipinadama nila, ipinakita nila ang tunay na pagkakapatiran, pagmamahalan, pagdadamayan sa pananampalatayang Islam. Halimbawa ito, pinakita hanggang ngayon, dapat ito, tinitingnan ito ng kamusliman, they are guide eh. Ito ang mga taong pinakamagaling eh. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas eh. Pinuri sila as a natural praise ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga companions ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Of course, may magaling silang propeta, pinakamagaling, mahusay na propeta, may pinakamahusay siyang tagasunod. At ito ay lahat ng ito ay mga halimbawa para ito'y tignan at silipin at sundin ng mga bawat Muslim. Solusyon ito sa ating mga problema na kung saan, kung sumasalungat ang ginagawa ng isang jamaah o umma, dapat tinitignan ang kasaysayan ito at binabalikan nang sa ganon ay mapanatili natin ang tamang gabay sa ating mga umma o jamaah at pumasok ang biyaya at tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tulad ngayon, di ba? Maraming nagimagsik,
pati sa mga namumuno, maging namumuno yung naghihimagsik, kaya ang nangyayari ngayon ay puro pagsubok lang ang ipinadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila dahil hindi nila naisa sa buhay ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pananampalatayang Islam. Kung tayo sana ay susunod at titingnan natin ang mga ganitong mga patnubay at gawin natin, katulad ng mga sahabay, sila binayaan ng napakasaganang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi malayong mangyari din ito sa umma o jamaa na kapag sila ay talagang tunay na sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang biyaya ay pagkakaloob talaga yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kayo naging mahintatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi bumabali sa kasundo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming benepisyo ang darating sa jamaa kapag sila ay naging mahintatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, ang mga muhajirun na ito, muhajirun na kung saan hindi naman galing Maka, galing din labas, ito yung mga aklus sufa. Okay? So, in this situation, tunay na sinuportahan sila ng mga ansar. Talagang kahit nahihirapan na sila, ay sinuportahan sila ng mga ansar. Itong napakahirap na mga taong ito. Okay. Mayroon din mga itinuring na ahlus sufa, people of the sufa, the shelter, na taga-taong Madina rin. Pero hindi sila katulad ng mga itong mahihirap, walang pamilya, walang takanan. Meron silang pamilya, meron silang kakayahan, may taanan, taga Madina ito, ansar ito eh. Pero gusto nila, mas ginusto nila, na makisama sa mga ahlus sufa. They are very humble. Gusto nilang maranasan yung mahirap na buhay, gusto nilang maranasan yung nararanasan ng kanilang mga kapatid nandun sa Madina na hindi kayang pakainin sarili, walang tahanan, walang mabibihisan, wala talaga. Gusto nilang maramdaman yun upang sa ganun ay malaman nila ang sitwasyon ng mga taong to. That's why nung maramdaman nila at malaman nila, sila ay lumuluha sa dinanas ng mga pagsubok nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kadarito tanggap naman nila ito. Kaya lalo silang naging mapagbigay. At ninais pa nila na makisama dito kahit na sila ay tingin mo ay parang mahirap at walang kakayan, sila'y maligaya at masaya. Nakisama sila sa mga taong aklus sufa. May pamilya sila sa Madina pero nakikisama sila doon sa aklus sufa, doon sila natutulog, nakikisama sila sa mga ito. Alhamdulillah, ito yung mga ansar. Okay? So, alam naman natin sa mga hindi mananampalataya, malabong mangyari to. Never na mangyayari ang isang mayaman na makisalimuhan siya sa isang napakahirap na tao, never. Muslim lang ang gagawa nito talaga. Dahil ang Muslim, walang mayaman, walang mahirap sa kanya. Alam nila, pantay-pantay, alipin lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So binili nila ang buhay mas mairap. Alam natin, kabilang dito kilalang-kilala dito si Anas. Anas bin Ka'b, Ka'b bin Ibn Malik. Ka'b ibn Malik, si Ansala, Ibn Abu Amir, so also si Al-Harith, anuman, at ang mga ilan pa sa Madina. Mayaman din to, may kakayaan, pero mas gusto lang ang buhay na mahirap. Nakisama sila sa aglus sufa. Gusto nila ang buhay na simple lamang. Gusto nila ang buhay simple lamang, meaning wala na silang pakialam sa dunya. Buhay dunya, hindi. Ang target din ng mga ito, kung bakit gusto nila ang mahirap, ay ang pagpasok sa paraiso, sapagkat there's a possibility narinig nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, mahirap pumasok ang mayaman sa paraiso. At ang mahihirap ay madaling makapasok sa paraiso. That's why ang paraiso ay para lamang sa mga mahihirap at mabibilang nyo lang ang papasok na mayaman sa paraiso, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito malinaw ang aglus sufa ay nakatala sa loob ng masjid, sa likod bahagi ng masjid, at ito ay sakop ng masjid. Ibig sabihin, ang masjid ay tahanan ng bawat Muslim, babae man o lalaki, pero kailangan alam niya ang hangganan ng batas ng masjid, kailan siya hindi pwedeng pumasok, kailan siya pwedeng manatili, kailan siya pwedeng dapat nasa labas lamang. Especially kung mag-asawa ang papasok sa masjid, ay kailangan maghiwalay ito. Kung kaya naman nilang kontrolin ang pagtulog, pagsama sa loob ng masjid bilang mag-asawa, wala naman masama. Pero mainam, maghiwalay sila dahil baka makagawa sila ng napakasagwang kasalanan sa loob ng masjid. O kaya naman may regla, galing sa panganganak, o wet dream, kailangan alam nila ang batas dito sa pagpasok sa loob ng masjid. Okay?
Alhamdulillah. So may mga angganan ito, mga batas na ito sa loob ng pagtira o pagtulog o pananahanan sa loob ng masjid. Ngunit ang mahalaga, ipinakita dito na ang masjid ay maaaring maging tahanan pansamantala ng mga nangangailangang mga Muslim. Especially kung naglakbay ka at walang matutulugan, ay malaya na makatulog sa mga masjid sapagkat ang masjid ay tahanan ng bawat Muslim. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong ginawa niya? Binigyan niyang partner ang mga dumarating na mahihirap from maglusupa sa mga ansar. Okay? Nung wala na, halos wala na, binigyan naman ng tahanan ang mga ito sa loob ng masjid sa likod nito. Sometimes, ang ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakahirap talaga ng tungkulin ng namumuno. Ang sugo, sometimes, ay isinasama niya ito kung saan siya iniimbitang kumain. At nakikiusap siya sa nag-invite na kung maaari siyang magsama sa mga aklusupa. Okay? At sinabi pa nga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ba sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, actually sinabi niya kay Fatima to hindi ako kakain at hindi kayo kakain sa pamilya niya hanggat ang aklusupa ay hindi kumakain. Allahu Akbar. Ganun niya kamahal ang mga aklusupa. Binigyan nga ng alipin itong Prophet sallallahu alaihi wasallam, mingi si Fatima, mamaya dakwang ko. Hindi niya binigyan ito. Binenta niya ang mga ito at binigay sa mga aklusupa. So ganun kahirap ang diskarte ng namumuno. Pagkatapos mag-uutos ka lang sa tagasunod, hindi susunod, ay talaga madidismayadong namumuno kung ganun lang klaseng pamumuno. Gagawin lang talagang utusan ang namumuno kapag gaganyan. Ganun kasimple, hindi mabibigyan ng mamumuno, walang mangyayari. Ay hindi yung pamumuno lang ang gagawing alipin, alila, utusan. Anong klaseng pamumuno yun? Walang mamumuno talaga sa mga kamusliman. At alam natin, napakasalama sa isang umma ang walang namumuno. Pamumunuan ka ng syaitan kapag gano'n. Pero dapat maging balanse ang lahat para hindi malagay sa kahirapan ang bawat isa. So bilang isang namumuno, ginagabayan sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Hindi sila pinababayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil kasama sila sa kanyang mga pastol. Okay? Siya'y palaging gumagawa ng pamamaraan para lamang makaraos sa pang-araw-araw ang mga haglusupa. Okay? Habang naghihintay pa sila sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam natin, papasok ang biyaya, kontintis lang. Papasok ang biyaya sa Madina pagdating ng mga jihad na, yung mga samsam, ay magiging magaan na talaga ang kanilang buhay. That's why pasamantala, ito'y pasubok din kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin propeta siya, hindi na siya susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, mabagat na responsibilidad ito, pagsubok ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din, dahil talagang nahihirapan din ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so kailangan din hindi niya masyadong pahirapan ang kanyang sitwasyon, sarili, sinabi niya sa mga tao, yung may mga kakayaan, o mga Muslim na mayroong mga kakayahan dito sa atin, sa Madina. Ang sino mang may pagkain na sapat sa dalawa, gawin yung tatlo. Meaning magtimpi kayo. Gawin natin tatlo. Okay? Kuha tayo meaning isang aklus supa. Kung mayroong kayong kakayaan o sapat na pagkain para sa tatlo, meaning pamilya mo, tatlo kayo, gawin yung apat. Meaning kuha ka ng isang aklus supa. So, ganun ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, ang mga ansar, nagsikuha sila ng bawat isa, dalawa, tatlo, na mapapakain nila. Every time na sila'y kumakain. Actually, si Abu Bakar, radiyallahu an, kumuha siya ng tatlo. Every time nakakain, ang atlusupan tatlo kukuha siya. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, 10 ang kinuha niya. So, meaning nagpapakain siya ng aklusupa, kapag kakain sila, kakain yung 10 katao sa aklusupa, itong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Ibn Ubadah radiyallahu an, dahil ito ay medyo may mayaman, 80 katao ang kinuha niya sa aklusupa para mapakain. Hirap ngayon nito. Ngayon 5 piso lang, di ka mabigyan ng kapatid. Dinudurog yung puso mo. Kapag nangangailangan ka at nagipit ka talaga, alagang 10 piso, 5 piso, makikita mo talaga. Subhanallah. Ito pagkain 80 katao. Kada kain, 80 katao. Meaning pinagtutulong-tulungan ng mga ansar, ng mga ilang muhajirun mula sa Makkah sa Madina, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga taong mahihirap na sila ay makaraos sa kanilang mga pagkain sa araw-araw. May silungan.
Sila'y binibigyan ng bihisan, mga damit, ang mga taong to. Tinutulungan nila upang makaraos, meaning, ang mga taong aklusupa. Look at the kapatiran. Tingnan mo ang kapatirang ito. Tignan natin ang kapatiran ito, pagdadamayan, pagmamahalan ng mga taong ito. Napakagandang halimbawa para tularan ang mga taong ito. Nakita niyo yung digmaan? O digmaan na mga bata ng Muslim pinagpapapatay na Mayroon bang nagmamalasakit at tumutulong? Mga iilang bansa ang tumutulong. Pero napakaraming Muslim na dapat silang magdamayan. Napakaraming batang namamatay. Pero walang gumagalaw. Walang gumagalaw. Kung ibabalik lang sa panahon nito ng mga sahaba, walang Muslim ang pwedeng saktan ng ninumang mga hindi mananampalataya. Tiyak na aatake ang mga sahaba. Kahit wala na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nyo? Ito na ngayon ang napakalayo nating estilo. Bansa na ito kung sa nga lang, malayo na tayo, yung bansa pa kaya. Kaya napakaganda yung nag-aaral ka. Especially kung mujahidin ka, dapat nag-aaral ka, alam mo ang mga batas sa mga gantong bagay. Okay? So alhamdulillah dito nakikita natin, wala pang jihad to kung yung mga pinag-aralan natin buhay ng mga sahaba, di ba tapos na tayo doon sa mga ilang Abu Bakar, Ali, Omar, Uthman radiyallahu anhum, di ba? Nakita natin doon ang damayan ng mga Muslim. Wala kang pwedeng Muslim na puntaan doon para salakayin nyo. Sasalakayin kayo ng mga Muslim kapag nabalitaan nila yan. Kaya palaging nagtatagumpay noon ng mga Muslim dahil inilalagay nila palagi sa tamang lugar ang ginagalaw nila. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So in this situation, nakita natin ang pagdadamayan, pagmamahalan nila bilang pagkakapatiran, especially ang namumuno na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito rin si Ubadah ibn Samit, minsan kapag mayroong aklusupa, dinadala ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Prophet, Ubadah, pakainin mo yan. Ay, ngayon mo gawin yan, brother, pakainin mo to. Salbahin to. Dadalin pa rito, alam na alawala kami. Ganun ang mangyayari, napakasakit Di ba? Kung meron kang isa, sapat sa'yo, hati kayo. Pag inutos ka ng namumuno, pakainin mo, alam niya meron ka. Hindi ka na magpupunta namumuno kung wala ka Di ba? Alam niyang meron ka, pakainin mo, sumunod ka doon sa namumuno. Di ba? Hindi ka magbabackfighter pag talikod niya. Dito pa dinala to. Anong klaseng namumuno to? Di ba gaganunin ka ngayon Kaya napakasakit ng sitwasyon ng isang namumuno na palaging itong nakakarinig ng masama, siya'y mali, siya'y masama, hindi ganon. Kahit ang namumuno'y masama, hanggat nag-uutos siya ng hindi labag sa Islam, kaya anong kulay niya, kaya anong klaseng ulo meron siya, kailangan kayong sumunod. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po pwedeng mag-alibay ka. Lalo na kung wala namang masyadong dahilan o hindi ka tanggap-tanggap ang alibay mo, hindi mo pwedeng i-alibay sa mamumuno yan. Kailangan mo sundin ang namumuno kapag siya ay nag-uutos. Dahil mas maraming responsibilidad ang namumuno kaysa sa mga tagasunod. Kung bitignan natin, aalungkatin natin ang sitwasyon ng namumuno, napakarami ang kanilang mga tungkulin. Kung kukumpara mo lamang sa tagasunod. Alhamdulillah. So in this situation, tinuturuan tayo sa kasaysayan nito, namumuno tagasunod, ang pagkakapatiran, pagdadamayan, pagmamahalan, na ipapakita rito na pinapahigit pa nila sa kanilang sarili, ang mga kapatid sa pananampalataya, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan napakalayo ng estilo natin sa ganitong sitwasyon na dapat sana ay pilitin natin na lumapit tayo sa ganitong estilo. Insyaallah. Okay? Alhamdulillah. So ganun din, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinag-utos niya na tanggalin ang karamutan at kasakiman sa inyong mga sarili, anya. Sapagkat ang sino man ang ilayo niya ang karamutan sa kanyang sarili, magtatagumpay kayo, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yukasyuha nafsihi fa ulaika umul muflihun. So in Islam, inutos na tanggalin ang karamutan, tanggalin ang kasakiman. Lalo na kung namumuno ka. You are a leader tapos sakim ka, subhanallah. Wala, talagang kagagalitan ka ng tagasunod dahil
Makikita mo na ikaw lang ang may marangyang buhay, magandang buhay, masagana, malaking tahanan, lahat na sa iyo, yung tagasunod nahihirapan. Bakit? Yung mga tulong inabulsa ng namumuno At ito ay hindi natin maitatago. Bilang isang likas na tao at mahina, marupok sa dunya, may nakakagawa nito. So dapat ang namumuno kahit may knowledge, kailangan tatakutin siya at hindi siya marunong maging sakim. Kailangan nakahanda niyang isakripisyo ang buhay niya na kahit mamatay siya sa gutom, mauna siyang mamatay sa gutom, huwag ang kanyang mga tagasunod tulad ng ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katwiran ng Prophet sallallahu alaihi wasallam maging sa kanyang pamilya, hindi siya kakain at ang kanyang pamilya hanggat hindi kakain ang aglusupa. Ganun niya kamahal ang mga pinapastulan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bagamat alam din natin, malapit na rin maghirap dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pero ipinapakita niya pa rin ang estilo ng isang namumuno bilang magandang halimbawa. Alhamdulillah. So, makita niyo ang mga aklusupa. Kahit mahihirap yan, malalakas ang iman ng mga yan. Dahil sa patuloy nilang pag-aanap ng kaalaman kasama ang Prophet sallallahu alaihi wasallam as a teacher nila, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, let's take a look. Ang sabi ko, mas mahal niya ang mga ito. Hindi siya kakain kung hindi sila kakain. Alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sadaka, hindi siya kumakain ng sadaka. Our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, never siyang kumakain ng sadaka. Okay? So, kapag siya binigyan ng sadaka, una niyang ibibigay ito sa mga aklusupa. Hindi sa pamilya niya. Aklusupa ang una. At kung mayroon mang labis, yung makikirap sa Madina. Okay? Ibig sabihin, meron naman ng mga pamilya niya. Hindi naman maaring wala yan. Mas responsibilidad yan. Meron naman. Pero dahil sa mga tao ito, sobrang gutom, sobrang hirap, mas inuuna ito. Meaning, lumiiral yung pagiging maawain, mahabagin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag ito naman ay regalo, yes, alam natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, malaya siyang kumain ng regalo pag binigay sa kanya. Kumakain yan. Pero kahit regalo, ibinibigay niya lang sa mga ahlus supa. Binibigay niya lang. Ganito siya maawain, makabagin, mapagmahal ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kamusliman. Sa ganitong pamamaraan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naramdaman niya ng kahit kaunti na nagkaroon ng kaluwagan ang mga taong aglusupa. At isa pa rito, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya binigyan ng alipin, slave. So, slave niya yon, bahala na siya doon. Karapatan niya na yon. Gusto niyang utusan to, gusto niyang maglingkod, gusto niyang ibenta, nasa kanya yon. Ang ginagawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibinebenta niya. At ang mga benta, hindi sa pamilya, aklusupa. Allahu Akbar. Minsan si Aisha, si Fatima, humingi siya ng slave kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, bigyan mo naman kami ng isang alipin ni Ali para makatulong namin. Sabi niya, Fatima, hindi kita bibigyan ng isang alipin para paglingkuran lamang kayo. Ibebenta ko to at ibibigay ko sa mga taong aglusupa. Allahu Akbar. Kita niyo ang pagmamahal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Nag-akika si Fatima radiyallahu anha. Nagpa-akika sila. Yung pinaggupitan ng buhok na timbang sa gramo, yung sukat ng gramo kung magkano yun, ibibigay mo sa sadaka, ibinigay niya rin yun ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga aklusupa. Hindi siya nagbigay. Inutusan niya si Fatima radiyallahu anha. Sabi niya, Fatima, ibigay mo ang sadaka na yan ayon sa timbang ng buhok ng iyong anak sa mga aklusupa. Utos yun. Kailangan mo sumunod. Kailangan mo sumunod. Hindi labag sa Islam yun. Kaya ang mga tagasunod, kapag nag-uutos ang imam o nag-uutos ang mga namumuno, amir, kailangan nyo sumunod. Kailangan nyo sumunod. Dahil sa araw ng paghukom, bawat namumuno tagasunod, may responsibilidad. Makikita yan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At obligatory, wajib sa isang tagasunod na nag-utos ang namumuno, even jihad. Kapag siya ay nag-utos, kailangan mong sumunod, even jihad.
obligatoryong sundan ang mga namumuno. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, nakita natin, palagi niyang inuuna ang mga taong nahihirapan. Pina-priority nila. Kaya minsan hindi niyo ako masisisi kapag mayroong nagbibigay sa atin ng halimbawang sakat, sadaka, mas gusto kong bigyan yung walang-wala. Ayoko nang bigyan na sana yung mga mayroon. Kasi bakit? Mamimihasa lang ang mga tao kapag binibigyan mo palagi kahit mayroon. Mag-aanap at mag-aanap lang siya kapag na siya'y nasanay ng binibigyan. Dapat ang mga sadaka, ang mga sakat, doon na lamang sa talagang walang-wala. Dahil kung ibibigay mo, kasi panahon naman natin ngayon, kahit meron na, pag di mo nabigyan, magagalit. Yan ang mahirap sa atin eh. Ba't magagalit ka? Meron ka naman. Samantalang yun, wala. O, binigyan kita ngayon. Sa isang buwan, meron ka. Sa isang buwan, wala na siya. Pero kung ibinigay mo doon, kahit isang taon meron siya, ikaw hindi ka mawawalan, meron ka eh. Dapat ganon. Kaya kung anong utos ng namumuno, ito ang bigyan, ito lang ang dapat bigyan. Ito'y wag bigyan, wag bibigyan. Dahil alam niya yon. Kung ito'y nagkamaling namumuno, responsibilidad niya yun sa kabilang buhay. Siyang may pananagutan doon. Kaya kung ano ang nagiging utos ng mga namumuno, hangga't walang salungat, walang pagsuway sa Islam, obligado ito na ito ay sundin kahit na ito ay masakit sa ating damdamin. Sundin natin hangga't ito ay akma sa ating pananampalataya. So in this situation, makikita natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya naging makasarili. At talagang tunay na mahal niya ang kanyang mga tagasunod, mga kapatid sa pananampalataya. Nangigit sa kanyang sarili at pamilya, ipinapakita dito, mas mahal niya ang mga ito mula sa kanyang sarili, higit sa kanyang sarili, at sa kanyang mga pamilya. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumatanggap ito ng sadaka. Alam natin, tumatanggap at ipinamimigay niya sa mga aklusupa. And then later sinabi niya, yung lahat na nagbibigay ng sadaka, yan ang mga namumuno, bibigyan mong karapatan yan, hindi gugutumin mo rin yan. Hindi. Talagang bagsakan siya ng sadaka ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sakat. Talagang binibigyan siya pag magkaroon na ng sakat. Makikita nyo, bagsakan din siya ng sakat. Kaya lang, ipinamimigay niya rin ang mga ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil siya leader, mahirap, binibigyan siya para magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang namumuno. Hindi pwedeng gutom na gutom ang namumuno. Paano niya gagampanin yung kanyang tungkulin? Pamilya niya, hindi naman kumakain. Mapipilitang maghanap buhay yan at iwanan muna ang pamumunong ito. Kaya kailangan ng namumuno, sinusuportaan bilang karapatan niya yan sa kanyang mga tagasunod. Tulad ng mga Ansar, mga Muhajirun, binibigyan ng sadaka ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. But sinabi niya, tinanggalan niya ang karapatan ng kanyang sarili. Mula ngayon, sabi niya, hanggat mayroong Ahlus Sufa, idiretso nyo na ang sadaka sa kanila. Huwag na sa akin. Dahil ibibigay ko rin naman sa kanila. Meaning, huwag na sa akin. Tinanggalan na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sarili niyang karapatan na ang sadaka ay sa kanya. Hindi na. Idiretso nyo na sa kanila ang mga sadaka, huwag na sa akin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Ganun din naman. Ibibigay niya rin naman sa mga aglusubay. Bakit nga naman hindi na lang nila doon idiretso ang sadaka? So, utos yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ganitong kanyang ginagawa, ay nakita niya na marami ang mga nakakaraos, nakakaluwag sa kanilang mga sitwasyong mga mahihirap na Muslim doon sa Madina. Alhamdulillah. At minsan, madalas imbitahin niya Rasulullah, walang pagkain ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Paano siya kakain? Rasulullah, sa akin katanghali kakain. Yung isa, Rasulullah, hapunan sa akin ka. Ganyan eh. Ganyan, hindi yung uutusan mo ng uutusan yung namumuno. Bro, may problema sa ano, lumakad ka. Bro, namatay siya no, ilibig mo, lumakad ka. Utusan lang ang tingin dyan eh, hindi na namumuno yan eh. O, di ba? Hindi masasabihin, bro, namatay siya no, anong gagawin natin? Hindi, uutusan ka, walang panlibing bro, tumingin ka. Subhanallah, hindi ganon. O, kita niyo ito, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang trabaho ito. O, para magtatrabaho ito, magagampanan niya ba yung trabaho niya? Yung pamumuno, kahit si Abu Bakar, binawalan dito eh. Nagtitinda siya, namumuno. Hindi pwede ang namumuno na naghahanap buhay. Kaya makikita niyo ngayon, yung mga leader natin minsan, sa umma, naghahanap buhay. Nakakapag-aral ba siya? Nakakapagturo ba siya? Hindi. Maraming ganyan na jamaang walang nag-aaral, walang tuturo. Bakit? Yung namumuno, naghahanap buhay. Hindi. Bubuhayan nito ng tagasunod, siya'y mag-aaral, magtuturo, proteksyonan niya, pastulan niya ang kanyang mga papastulan.
At kailangan ito ay suportaan sa naaayon lamang na kasampatan, hindi naman sobra-sobra. So ganun eh. Pero kapag ang pamumuno, hindi mo talaga tinulungan, ay hindi natin masisising maghanap buhay yan. Pananagutan niya yung pamilya sa kabilang buhay, hindi niya pakakainin. Kaya napakarami sa atin ng mga nag-aral, mga marunong, especially Mindanao, makikita niyo, maraming marunong dyan. Nasaan sila? Nandoon sila sa ibang bansa. Naghanap buhay. Bakit? Bakit nandoon sila pag tinanong mo? Eh, siyempre sabi niya, paano kami kakain pamilya ko? Wala naman tumutulong sa amin. O, kita mo? Hindi na siya nagturo. Iniwanan niya. Bakit? Eh, pananagutan niyo rin pamilya niya. Paano kakain nga naman yun? Wala naman tumutulong. Kaya ang ginawa, naghanap buhay siya. So, ngayon, nawilitaw, nawawala yung mga nagtuturo, nawawalang knowledge yung mga Muslim. Kaya ngayon, ang ating mga kapatid, pananampalatayang Islam, makikita niyo yung ginagawa nila? Napakaraming lihis sa kanilang mga ginagawa sa ating pananampalataya dahil kapos ang mga nagtuturo, walang nagtuturo dahil nagugutom ang mga nagtuturo. So in this situation, kailangan tulungan yan. Kung nag-aaral nga, tinutulungan yan, yung pa kaya nagtuturo. Kung nag-aaral nga, sinusuportaan Okay, tingnan niyo itong Aklos Supa. Ang mga Aklos Supa, sila ay ibinuhos nila ang kanilang buhay sa pag-aaral. Ang kanilang teacher, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang universidad nila ay yaong kanilang supa sa likod ng masjid, sa loob. Ito ang unang kanilang university sa Madina. Ang teacher ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa Makkah, bahay ni Al-Arqam, ang unang university ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. So dito ibinuhos ng pag-aaral ng mga Aklos Supa ang kanilang buhay. Pag-aaral sa Quran, sa Sunnah ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith, Science of Quran, etc., etc., mga batas sa Quran. At naging marunong sila. Sila ay naging mabangis, bihasa sa pagme-memorize ng Quran at sila ay qura. Sila ay mga reciter. Alhamdulillah, natuwa ang mga tao dito. Natuwa ang mga tumutulong. Lalo nila itong tinulungan. Bakit? Nag-aaral Kasi ang nag-aaral kailangan tinutulungan. Hindi mo pwedeng persahin magkaanap buhay ang mga ito. Nagtuturo at nag-aaral, hindi mo sila pwedeng persahin. Kailangan silang tulungan. That's why in an Islamic country, makikita nyo, sinusuportan mga nag-aaral, lahat ng kailangan bibigyan, at ang kanyang allowance bibigyan pa siya. Ganon kakalaga ang pag-aaral. Even na si Abu Hurairah radiyallahu an, kahit mayroon siyang kakayaan, may alipin siya, dumating sa Madina, pumasok siya sa Aklos Supa, gumawa siya dahilan kung paano siya makakasama doon para lamang maghanap ng kaalaman, hanggang sa naghirap siya, nawalan siya ng kayamanan dahil hindi na siya naghanap buhay, dahil nag-aral siya kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Never siya sinabihan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na maghanap buhay ka. Never. Hindi niya sinabihan dahil alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, masigit na mahalaga ang kaalaman sa inumin at pagkain. Diba? Hindi niya tinagubili niya. Kaya sa susunod, tatapikin ko ang buhay na Abu Hurairah, the memory of Islam, the scholar of Aklos Supa. Siya ang scholar ng Aklos Supa. Kita mo? Kapag nag-aaral ka, talagang dapat tinutulungan yan. Kaya kung sa jamaa, may mga nag-aaral, tulad nyo, talagang puspusan kayo mag-aaral, tapos may mga kakayan yung mga kapatid dito, na kung saan, dapat silang tumulong. Hindi yung sila pa ang aasa, meron na nga sila pang aasa kapag may sada, kapag hindi mo nabigyan, magagalit pa sila sa'yo. Ito ang napakasaklap na nangyayari sa bawat ngayon. Kaya ang mga namumuno talagang todo atras sila sa pamumuno sapagkat hindi tama ang nangyayari. Kaya kung hindi nga lang masamang walang namumuno sa jamaa, ay talagang walang mamumuno. Kaya lang napupwersa lang tayo dahil napakasama ng walang namumuno sa isang jamaa. Pero kalunos-lunos naman ang inaabot ng mga namumuno kung ang mga tagasunod ay wala namang naiintindihan patungkol sa karapatan ng mga namumuno. Tanging umiintindi nila lamang yung namumuno dahil may knowledge, alam niyang gagawin niya, siya ang patuloy na mahihirapan in this situation. But alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang magsusukli sa lahat ng mga ginagawa ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, ang mga ito ay ibinuhos nila ang pag-aaral. Ibada night and day. Ibada night and day. Almost walang tulog ang Aklos Supa. Kaya naman ang mga tumutulong sa kanila, especially ang mga Ansar, kapag umani ng datilis yan, sagana doon sa labas ng pinto. Pag lumabas ang mga Aklos Supa, makikita mo mga datilis doon, mga special talaga. Mamahaling datilis, nandun na. Tuwang-tuwa sila dahil mapapakinabangan nila ito, kahit mamatay ang maubos ito, at ang mga anak nila'y lalaki may magpapatuloy na magtuturo sa kanila. Especially nang magkaroon ng jihad, they are the warriors ng Allah subhanahu wa ta'ala.
They are also the warriors of Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-aaral, nagtuturo na, sila pa ay magiging warriors ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming namatay sa kanila sa Badar, sa Mount Uhud, at iba pa, Khaybar, etc. Ang pagkawala ng mga aklusupa na ito. Al-Yamama also maraming nawala sa kanila. So meaning, ito ang naging buhay ng mga aklusupa. Ibinuhos nila ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa paghanap ng kaalaman, hanggang matuto sila, hanggang magtuturo sila, aantabay sila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na palawigin sa labas ng Madina ang pananampalatayang Islam. Alhamdulillah. So ito ang mga aklusupa na kung saan tinulungan ng mga Ansar, ng mga tao sa Makang Muhajirun, especially ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, napakagandang mga diskarte ang ginawa dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ng unang diskarting ginawa niya na kung saan hindi nabibigyan kalakal ng mga Quraysh hanggang sa umasenso ang Madina dahil sa kanyang diskarte na kung saan ito ay mula sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung ito ay mali, kukondenahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi naman mali, walang revelasyong bababa sa kanya para kondenahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning tama ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, ang mga aklusupa ay namumuhay ng mas may kaluwagan kaysa sa buhay nila sa labas ng Madina at nagagampanan na nila ang kanilang mga tamang ibada at nagkakaroon na sila ng unti-unting knowledge hanggang sila'y matuto, hanggang sila'y maging kura, maging reciter at hanggang sila ay maging mandirigma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So insyaAllah, sa susunod ay papaksain muna natin. Parte ito ng buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang nakasama niyang si Abu Hurairah almost 4 years bago mamatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. At napakahalaga na malaman natin ang buhay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu dahil ginamit ito ng mga ibang mga sect na kung saan pinagbibintangan siyang gumawa ng napakaraming hadith, almost 100,000, especially the Shia, pinalalabas nilang 100,000 megit ang hadith niya, but actually walang katotohanan yan dahil kasi sa isang kasaysayang bakit hindi niya inihayag ang mga hadith ng nando ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ginawa siya ngayong kasangkapan para ang mga hadith ay igawing fabricated at ipukol ang pangalan sa kanya dahil sa kasaysayang hindi niya agad inilantad o inilahad ang mga hadith nung buhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why ito ang ating papaksahin na kung saan ang buhay ni Abu Hurairah na kung saan the memory of Islam, mayroon siyang hadith within almost 4 years, 5,374 exactly lamang ang hadith ni Abu Hurairah, authentic hadith, 5,374, not 100,000. Okay? 4 years, almost 4 years, 100,000. Memorize mo yon. Ikaw naman, isipin mo na lang, di ba? Kaya marereject ka kapag sinabi mong ang hadith ni Abu Hurairah, memory of Islam, ganun 100,000, hindi ka paniniwalaan, masyado ng exaggeration ang ganong bagay. Okay? So alhamdulillah, marami tayong matututunan sa buhay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, especially ang paghahanap ng kaalaman. Ipakikita rito kung gaano kahalaga ang paghahanap ng kaalaman sa panahon ni Abu Hurairah, na gaya ng sabi ko, naghirap siya. May kayamanan, alipin siya dumating sa Madina. Sabi sa ibang report, kasamang nanay niya, may tahanan din siya sa Madina, pwede siyang mangupa, pwede siyang bumili, may kayamanan siya. But, naging mahirap siya because sa paghahanap ng kaalaman, hindi na siya umiwalay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam except sleep. That's why marami siyang natutunan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at never siyang sinabihan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bakit naubos ang kayamanan mo at hindi ka na naghanap buhay? Never, sapagkat ang mga nag-aaral sa Islam ay talagang tunay namang kailangan silang suportahan, tulungan, nang makapag-aral sila ng mahinusay at ito ang susunod na maglilingkod pagkatapos ng mga una sa kanila ang magmamalasakit para naman sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa susunod na henerasyon. Ganong kahalaga ang mga taong nag-aaral sa Islam sapagkat sila gagamitin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng mga nauna sa kanila upang ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala bago sumapit ang mga Muslim ay mamatay ng lahat, hindi mawawala ang mga magtuturo sa pananampalatayang Islam. Okay? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah